Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man kayo sa mundo ngayon. Narito na naman tayo upang pakinggan ang isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga puso at magpapaalala sa atin kung ano ba talaga ang mahalaga sa buhay. Sabi nila, ang pera daw ay kayang bumili ng bahay pero hindi ng tahanan. Kayang bumili ng gamot pero hindi ng kagalingan. Sa kwento natin ngayon, sasaksihan natin ang buhay ng isang lalaking nasa kanya na ang lahat ng yaman pero nanlilimos ng pagmamahal mula sa sarili niyang mga anak. Paano kung ang susi sa kanilang paghihilom ay wala sa kamay ng mga eksperto, kundi nasa palad ng isang simpleng babaeng may busilak na puso? Huwag na nating patagalin pa. Handa na ba kayo? Halina't buksan natin ang unang kabanata ng ating kwento. Basag. Ang tunog ng porselanang humampas sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon ng Bato Balani. Kasunod nito ay ang matinis na sigaw ng isang babae. Isang sigaw na puno ng takot, galit at pagsuko. Napatigil si Kalasag sa pagpirma ng mga dokumento sa kanyang opisina. Napahilot siya sa kanyang sintido habang nakapikit ng mariin. Ito na ang panglimang beses sa buwang ito. Panglimang yaya, panglimang pagkabigo. Bago pa man siya makatayo mula sa kanyang swivel chair, bumukas na ng padabog ang pinto ng opisina. Pumasok si Miss Reyes, ang nanny number 5. Gulo-gulo ang buhok nito. May mantsa ng spaghetti ang mamahaling uniforme at nanginginig ang mga kamay. Sir Kalasag, aalis na ako. Ngayon din. Sigaw nito na halos pumiyok na sa sobrang hysteria. Hindi ko na kaya. Hindi mga bata ang inaalagaan ko dito. Mga halimaw sila. Mga demonyo. Tumayo si Kalasag. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabigat sa hangin sa loob ng kwarto. Sa taas na 6 na talampakan at sa suot niyang tailored suit, kadalasan ay nanginginig ang mga empleyado niya sa kumpanya kapag tinitigan niya. Pero sa loob ng bahay na ito, ang kapangyarihan niya ay walang saysay. Miss Reyes, mahinahon, ngunit malamig niyang sagot. Binabayaran kita ng triple sa regular na sweldo para magtiis. Kahit pagawin yung 10 beses, sir. Aanhin ko ang pera kung mababaliw naman ako. Humagulgol na ang babae. Yung kambal, hindi sila nagsasalita, sir. Nakakatakot ang mga mata nila. Tinititigan lang nila ako habang sinisira nila ang lahat. Ayoko na. Walang nagawa si Kalasag kundi kumuha ng checkbook sa kanyang drawer. Mabilis siyang nagsulat ng halaga. Sobra pa sa dapat tanggapin ng babae at iniabot ito. Umalis ka na, utos niya. Nang makalabas ang yaya, napaupo muli si Kalasag. Ang katahimikan ng mansyon ay biglang bumalik. Pero ito yung klase ng katahimikan na nakabibingi. Nakakasakal. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Ang mansyon ng Batubalani ay isang obra maestra ng arkitektura. Marmol ang sahig, matataas ang kisame at puno ng mamahaling painting. Pero para kay Kalasag, isa lang itong napakalaking libingan. Umakyat siya sa 2 palapag. Habang papalapit siya sa kwarto ng kambal, naririnig niya ang mga kaluskos. Hindi iyakan, hindi sigawan, kundi ang tunog ng mga bagay na binabato. Binuksan niya ang pinto. Sa gitna ng kwartong puno ng nagkalat na laruan at punit-punit na libro, nakatayo ang kanyang 2 anak, sina Alon at Daloy. 7 taong gulang, magkamukhang magkamukha. At parehong nakatingin sa kanya gamit ang mga matang walang emosyon. Alon? Daloy? Tawag niya. Sinubukan niyang palambutin ang boses niya, pero lumabas pa rin itong parang utos ng isang CEO. Hindi sumagot ang mga bata, ni hindi sila kumurap. Si Alon, hawak ang isang mamahaling robot, ay dahan-dahang binitawan ito. Blag. Bumagsak ito sa sahig at nagkanda piraso. Tila ba sinusubukan nila kung hanggang saan ang pasensya ng ama. Napabuntong hininga si Kalasag. Wala siyang alam sa pagpapalaki ng bata.
Ang alam lang niya ay magpatakbo ng kumpanya. Simula nang mawala ang asawa niya 2 taon na. Ang nakararaan, naging pipi na ang kambal. Dinala na niya ang mga ito sa pinakamagagaling na doktor sa Maynila, sa Singapore. Sa Amerika, ang sabi ng lahat, selective mutism due to trauma. Trauma. Ang salitang yon ay parang kutsilyong sumasaksak sa dibdib ni Kalasag. Sinarado niya muli ang pinto. Hindi niya kayang tignan ang mga anak niya ng matagal. Sa tuwing nakikita niya ang mga ito, nakikita niya ang sarili niyang kabiguan. Bumalik siya sa kanyang opisina at dinampot ang telepono. Tinawagan niya ang agency. Hello, Mr. Mondragon? Bati ng nasa kabilang linya halatang kabado. Magpadala ka ng kapalit, ngayon din, madiin niyang sabi. Pero sir, wala na kaming available na may master's degree or special education certification. Lahat ng nasa listahan namin natatakot na pong mag-apply sa inyo dahil sa mga kwento. Wala akong pakialam sa degree. Putol ni Kalasag. Ang boses niya ay dumagundong sa kwarto. Kahit sinong may lakas ng loob na pumasok sa bahay na to, doblehin mo ang offer. Triplehin mo. Basta magpadala ka ng tao bago maggabi. Binaba niya ang telepono. Napahawak siya sa kanyang noo. Ang sikat na bilyonaryong si Kalasag Mondragon na kayang magpabagsak ng mga kakompetensya sa isang pitik lang ng daliri ay talunan sa sarili niyang tahanan. Lumipas ang ilang oras. Ang ulan sa Tagaytay ay nagsimula nang bumuhos na lalong nagpadilim sa paligid ng mansyon. Ang hamog ay nagsimulang balutin ang mga bintana na parang tinatago ang bahay mula sa mundo. May tumunog sa intercom. Sir, boses ng guard sa gate, may nag-a-apply po dito. Galing daw sa agency. Napatingin si Kalasag sa monitor ng CCTV. Sa screen, nakatayo sa labas ng malaking bakal na gate ang isang babae. Wala itong dalang payong, tanging isang manipis na kapote lang ang suot. May bitbit itong isang lumang backpack na parang punong-puno ng gamit. Basang-basa na ang sapatos nito. Ang buhok nito ay nakapusod ng simple at kahit malabo ang kamera, dahil sa ulan, kitang-kita ni Kalasag na hindi ito ang typical na professional nanny na nakasanayan niya. Mukha itong tindera sa palengke na naligaw sa Forbes Park. Papasukin mo, utos ni Kalasag. Wala na siyang mapagpipilian. Ilang minuto pa, nasa tapat na niya ang babae sa main hall. Magandang gabi po, sir. Bati nito. Ang boses niya ay mahina, pero buo. Walang halong takot. Tiningnan siya ni Kalasag mula ulo hanggang paa. Ang suot nito ay isang simpleng t-shirt at maong nakupas. Anong pangalan mo? Tanong ni Kalasag nang hindi man lang ito pinaupo. Yasmin po. Yasmin Agoncillo. Alam mo ba kung bakit umalis ang huling 5 yaya dito? Yasmin? Tumango ang babae. Opo, sir. Sabi sa agency, mahirap daw po alagaan ang mga anak nyo. Hindi lang mahirap. Pagtatama ni Kalasag, humakbang siya palapit para intimidahin ito. Imposible. Wala silang kinakausap. Naninira sila ng gamit. At wala silang respeto sa matatanda. May PhD ang huling nag-alaga sa kanila at tumagal lang siya ng 2 linggo. Ikaw? Anong meron ka? Tumingin si Yasmin ng diretso sa mga mata ni Kalasag. Sa unang pagkakataon, napansin ni Kalasag ang kulay ng mga mata nito. Kayumanggi, malalim, at parang payapa. Wala po akong PhD. Sir, sagot ni Yasmin nang walang pag-aalinlangan. Pero marunong po akong maghintay at sanay po ako sa bagyo. Kahit gaano pa kalakas. Natahimik si Kalasag. May kung ano sa sagot na yon ang tumama sa kanya. 1 linggo. Sabi ni Kalasag, bibigyan kita ng 1 linggo. Pag hindi mo napakain ang mga bata ngayong gabi nang walang nababasag na plato, umalis ka na bukas ng umaga. Masusunod po. Nasa taas ang kwarto. Good luck. Kakailanganin mo yan. Tinalikuran siya ni Kalasag at bumalik sa opisina.
Iniisip na bukas ay tatawag na naman siya sa agency. Umakyat si Yasmin sa hagdan. Mabigat ang bawat hakbang niya, pero hindi dahil sa takot. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan ito ng lola niya sa probinsya na naghihintay ng gamot. Narating niya ang pinto ng kwarto ng kambal. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Yas, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at binuksan ang pinto. Madilim sa loob. Tanging ang ilaw mula sa kidlat sa labas ang nagbibigay liwanag. Nakita niya ang dalawang anino sa sulok ng kwarto. Nakatayo. Naghihintay. Humakbang si Yasmin papasok. Hello? Ako si Ate Ya. Hindi pa siya natatapos magsalita. Mula sa dilim, isang mabigat na pasaso ng bulaklak ang lumipad nang mabilis direkta sa kanyang mukha. Whiz! Naramdaman ni Yasmin ang hangin sa kanyang pisngi nang dumaan ang mabigat na paso, ilang pulgada lang mula sa kanyang mukha. Lag. Bumagsak ito sa pader sa likuran niya at nabasag. Nagkalat ang mga piraso ng porselana at lupa sa sahig. Sa loob ng kwarto, tumigil ang mundo. Ang kambal na sina Alon at Daloy ay nakatayo sa gitna. Ang mga dibdib ay humihingal. Ang mga mata ay nanlalaki. Hinihintay nila ang reaksyon. Hinihintay nila ang sigaw. Hinihintay nila ang takot na nakita nila sa mata ng limang yaya na nauna kay Yasmin. Pero nanatiling nakatayo si Yasmin. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya umatras. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang backpack sa sahig. Tinanggal niya ang kanyang basang kapote at isinabit ito sa likod ng pinto. Pagkatapos, tumingin siya sa paso na basag-basag na ngayon. Sayang! Bulong ni Yasmin sa sarili. Sapat lang para marinig ng mga bata. Ang ganda pa naman ng bulaklak. Lumuhod siya sa sahig. Hindi para magmakaawa, kundi para pulutin ang mga bubog. Ang kambal ay nanatiling nakatingin. Tila nagtataka kung bakit hindi pa tumatakbo ang babaeng ito. Sanay sila na ang bawat bato, bawat basag ay sinusuklian ng galit o takot. Pero si Yasmin, ang mukha niya ay parang lawa na payapa. Walang alon, walang gulo. Habang pinupulot niya ang mga piraso ng paso, nagsimula siyang humuni. Isang lumang kanta mula sa probinsya. Hindi ito pambata. Isa itong kanta ng mga magsasaka. Habang nagtatanim, mabagal, malalim, at nakakapanatag. Napansin ni Yasmin sa gilid ng kanyang mata na nagkatinginan ang kambal. Si Alon, ang mukhang mas matapang, ay humakbang palapit. Tila naghahamon. Kumuha ito ng isang libro at inihagis muli sa paanan ni Yasmin. Plak! Tumigil si Yasmin sa paghuni. Tiningnan niya ang libro, tapos tiningnan niya si Alon. Ngumiti siya ng tipid. Isang nangiting hindi umaabot sa mata, pero hindi rin peke. Pagod na kayo, no? Tanong ni Yasmin. Parang kausap lang niya ang mga kapitbahay niya sa palengke. Nakakapagod magalit. Nakakapagod sumigaw. Kahit walang boses na lumalabas. Hindi sumagot ang bata. Pero nakita ni Yasmin ang bahagyang pagbaba ng balikat ni Alon. Tumayo si Yasmin bit-bit ang mga basag na paso. Lalabas muna ako. Itatapon ko lang ito. Pagbalik ko, sana gutom na kayo. Kasi ako, gutom na. Tinalikuran niya ang mga halimaw at lumabas ng kwarto ng dahan-dahan. Pagkasara ng pinto, sumandal si Yasmin sa pader ng hallway. Huminga siya ng malalim habang nanginginig ng kaunti ang kanyang mga tuhod. Takot din siya. Tao lang siya. Pero alam niya ang isang bagay na hindi alam ng mga mayayamang may diploma. Ang galit ay apoy. Pag binuhusan mo ng gasolina ng isa pang galit, lalo lang itong lalaki, tubig ang kailangan. Malamig at tahimik na tubig. Bumaba siya sa kusina. Nakita niya ang listahan ng menu na nakadikit sa refrigerator. Monday, dinner. Steamed salmon with asparagus and quinoa. Napailing si Yasmin. Kaya naman pala masungit ang mga bata.
Bulong niya. Sino bang gaganahan dyan sa panahon ng bagyo? Tinanggal niya ang listahan, binuksan niya ang pantry, at naghahanap ng mga sangkap na pamilyar sa kanya. Bigas, manok, luya, bawang, maraming bawang. Nagsimulang magluto si Yasmin. Hindi nagtagal, ang amoy ng mansyon na dati ay amoy chlorine at air freshener ay napalitan ng isang amoy na matagal nang nawala doon. Ang amoy ng arroz caldo. Ang amoy ng luya na humahalo sa mantika at tostadong bawang. Ito ang amoy ng pag-aalaga. Amoy ng tahanan. Habang hinihalo niya ang lugaw, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Sa itaas ng dingding ng kusina, may CCTV camera na umiilaw ng pula. Alam niyang nanonood ang amo niyang si Sir Kalasag. Manood ka lang, sir. Bulong niya sa kawali. Ipapakita ko sa iyo kung paano pakalmahin ang bagyo. Nang matapos maluto, naglagay siya ng 3 mangkok sa tray. Umakyat siya muli sa kwarto. Pagpasok niya, nakaupo na sa sahig ang kambal, pagod na sa kakalikot ng mga laruan. Ang amoy ng lugaw ay nauna nang pumasok sa ilong nila bago pa man makahakbang si Yasmin. Nakita niya ang bahagyang pagsinghot ni Daloy. Inilapag ni Yasmin ang tray sa sahig, hindi sa mesa. Umupo siya sa tabi ng tray, kinuha ang isang mangkok at nagsimulang kumain. Unggol niya sa sarap. Mainit, tamang-tama sa ulan. Hindi niya inalok ang mga bata. Hindi niya sinabing, kain na kayo. Kumain lang siya. Hinihipa ng sabaw. Ninanamnamang manok. Ang tiyan ni Alon ay kumulo. Dinig na dinig sa tahimik na kwarto. Tumingin si Yasmin sa kanila, pero binalik agad ang tingin sa pagkain. Iiwan ko tong 2 mangkok dito. Kung gusto nyo, kainin nyo. Kung ayaw nyo, okay lang. Ako na lang uubos mamaya. Pagkatapos niyang ubusin ang kanya, tumayo siya at lumabas ulit ng kwarto. Iniwan ang 2 mangkok na umuusok pa. Nagbilang siya sa isip niya habang nakatayo sa labas ng pinto. 1, 2, 3. Narinig niya ang kaluskos ng mga kutsara. Ang tunog ng pagkain. Ang tunog ng mga batang gutom na sumuko sa pride dahil sa tawag ng ginhawa. Napangiti si Yasmin. First round, panalo ang probinsyana. Pagkalipas ng kalahating oras, pumasok ulit siya para kunin ang tray. Simot. Walang natira kahit isang butil ng bigas. Bit-bit ang tray na may mga basyong mangkok. Bumaba si Yasmin pabalik sa kusina. Pero pagdating niya sa ibaba, napatigil siya. Nakatayo sa gitna ng kusina si Kalasag Mondragon. Nakatingin ito sa kaldero ng arroz caldo. Hawak nito ang sandok na ginamit ni Yasmin. Nakatalikod ito sa kanya, pero kitang-kita ni Yasmin ang paninigas ng balikat ng kanyang amo. Sir? Tawag ni Yasmin ng mahina. Dahan-dahang humarap si Kalasag. At sa pagkakataong ito, wala ang nakakatakot na tingin ng isang CEO. Ang nakita ni Yasmin ay isang mukha ng pagkabigla at lungkot. May bahid ng lugaw sa gilid ng labi ni Kalasag. Tinikman niya ito. Saan mo natutunan ang recipe na to? Tanong ni Kalasag. Ang boses ay garalgal at halos pabulong. Sa lola ko po, sir. Bakit po? Lumapit si Kalasag. Ang mga mata ay nakapako kay Yasmin na parang nakakita ng multo. Dahil ito, nanginginig ang boses ni Kalasag. Ito mismo ang lasa ng niluluto ng asawa ko noong buhay pa siya. Katahimikan. Tanging ang patak ng ulan sa bintana ang naririnig. Hindi alam ni Yasmin na sa simpleng pagluluto ng lugaw, hindi lang tiyan ng mga bata ang nakuha niya, kundi nabuksan din niya ang isang sugat sa puso ng kanyang amo na matagal nang hindi gumagaling. Himala ang katahimikan sa mansyon ng Batubalani, pero iba ang katahimikan ngayong umaga. Hindi ito yung nakakasakal na bigat ng hangin bago bumagyo. Ito ay ang payapang katahimikan pagkatapos ng ulan, maaliwalas, presko, at may dalang bagong pag-asa, 8:00 ng umaga. Sa halip na nakakulong sa kanilang kwarto na air-conditioned, nasa malawak na hardin sina Alon at Daloy.
Suot nila ang kanilang mga bota at sa unang pagkakataon, hindi plansado ang kanilang mga damit. Hinayaan sila ni Yasmin na magsuot ng simpleng t-shirt at shorts. Huwag kayong matakot sa damo, nakangiting sabi ni Yasmin habang naglalakad sila sa medyo basang lupa. Hindi nangangagat ang lupa. Ang lupa ay kaibigan. Nakatayo lang ang dalawang bata. Tinitingnan ng putik sa kanilang bota na parang isang alien na bagay. Sanay sila sa tiles. Sanay sila sa carpet. Ang marumihan ay isang kasalanan sa bahay na ito. Pero hinawakan ni Yasmin ang kanilang mga kamay. Ang kanyang palad ay magaspang dahil sa trabaho, pero mainit at matibay. Hinitak niya sila papunta sa dulo ng hardin kung saan nakatayo ang isang lumang siyeso, sisaw, at duyan na matagal nang kinalawang ng panahon. Kumuha si Yasmin ng basahan mula sa kanyang bulsa at pinunasan ang upuan ng siyeso. Alam niyo ba kung paano to? Tanong niya. Umiling si Daloy. Tumingin lang si Alon. Ang tawag dito? Siyeso. Paliwanag ni Yasmin habang tinatapik ang bakal. Ito ang pinakamagandang laro sa mundo. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi mo ito malalaro ng mag-isa. Kailangan mo ng kasama para umangat. Pinaupo niya si Alon sa isang dulo at si Daloy sa kabila. Dahil pareho sila ng bigat, nanatiling pantay ang siyeso. Walang gumagalaw. Oh, tignan niyo, tawa ni Yasmin. Walang nangyayari. Para umandar ang buhay, kailangan may magbigay. Kailangan may tumulak. Pumunta si Yasmin sa gitna. Dahan-dahan niyang tinulak pababa ang side ni Alon. Umangat si Daloy. Nanlaki ang mga mata ni Daloy nang makita niya ang view mula sa taas. Pagkatapos, tinulak naman ni Yasmin ang side ni Daloy pababa at si Alon naman ang umangat. Taas. Baba. Taas. Baba. Kanta ni Yasmin. Sinasabayan ang ritmo ng paggalaw. Sa ikatlong pag-angat ni Alon, nangyari ang himala. Isang munting tunog ang lumabas sa bibig ng bata. Hagik-gik. Sinundan ito ng tawa ni Daloy. Mahina sa simula. Parang kalawang na unti-unting natatanggal hanggang sa maging malakas at purong halakhak. Wey! Sigaw ni Daloy sa isip niya. Bagamat walang boses na lumabas, kitang-kita sa kanyang mga mata ang saya. Sa itaas, sa balkonahe ng kanyang kwarto, napatigil si Kalasag sa paghigop ng kape. Muntik na niyang mabitawan ng tasa. Iyon ang boses na 2 taon na niyang hindi naririnig. Lumapit siya sa railings ng balkonahe. Mula sa taas, tanaw na tanaw niya ang eksena. Ang kanyang 2 anak, na laging nakasimangot at galit sa mundo, ay tumatawa habang nilalaro ng babaeng ni hindi niya alam ang buong pangalan kahapon. Nakita niya si Yasmin. Nakatali ang buhok nito, pinapawisan, at may putik sa pisngi. Wala itong ayos. Malayo sa mga sopistikadong babaeng nakakasalamuha niya sa mga business party. Pero habang tumatawa ito, kasabay ng mga bata, parang ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa hardin na yon. Biglang kumulimlim. Ang panahon sa Tagaytay ay traidor. Sa isang iglap, bumuhos ang malakas na ulan. Hala! Ulan! Sigaw ni Yasmin. Sa halip na tumakbo pabalik sa masilong, agad na niyakap ni Yasmin ang 2 bata. Ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang payong, tinatakpan ang mga ulo ni na Alon at Daloy gamit ang kanyang mga braso at katawan habang nakaupo sila sa siyeso. Huwag kayong aalis dyan, babasain ko kayo ng yakap. Biro ni Yasmin para hindi matakot ang mga bata sa biglaang buhos ng tubig. Sa balkonahe, hindi nag-isip si Kalasag. Ibinaba niya ang kape at tumakbo. Kumaripas siya ng takbo pababa ng hagdan, palabas ng main door at sugod sa ulan. May nakuha siyang isang malaking itim na payong sa gilid ng pinto. Nang makarating siya sa hardin, basang-basa na rin ang kanyang suot na puting polo. Binuksan niya ang payong at itinapat ito sa ibabaw ni Yasmin at ng mga bata.
Napatingala si Yasmin. Doon, nagtama ang kanilang mga mata. Nasa ilalim sila ng iisang payong, napapaligiran ng ingay ng ulan, pero parang tumigil ang oras sa pagitan nilang dalawa. Amoy ni Kalasag, ang pinaghalong amoy ng ulan, at ang simpleng sabon ni Yasmin, amoy sampagwita. Nakita ni Yasmin ang mga patak ng tubig na tumutulo mula sa buhok ni Kalasag pababa sa matanggos nitong ilong. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, hindi ang galit. "Sir, nababasa po kayo," mahinang sabi ni Yasmin. "Wala akong pakialam," sagot ni Kalasag. Ang boses ay mababa at paos. Hindi niya inalis ang tingin kay Yasmin. "Basta hindi kayo mabasa." Ang kayo na sinabi niya ay para sa mga bata. Pero naramdaman ni Yasmin na kasama siya doon. Biglang kumapit si Alon sa binti ng ama. At si Daloy naman ay kumapit sa binti ni Yasmin. Para silang isang maliit na pamilyang nabuo sa gitna ng bagyo. Isang busina ng sasakyan ang bumasag sa eksena. Beep, beep. Napalingon silang lahat sa driveway. Isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang pumasok sa gate. Huminto ito sa tapat ng porch. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng designer dress, matataas na takong at may dalang mamahaling bag. Kahit umuulan, mukha itong modelo na handang rumampa. Si Dalisay Villarreal, ang fiancé ni Kalasag at ang pinakasikat na child psychologist sa bansa. Natigilan si Kalasag. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin kay Yasmin, tapos ay tumingin sa babaeng kakarating lang. Tinanggal ni Dalisay ang kanyang sunglasses at tiningnan ang eksena sa hardin. Si Kalasag, ang katulong, at ang mga bata, siksikan sa ilalim ng iisang payong, marurumi at basa. Ang kilay ni Dalisay ay tumaas, at ang kanyang nangiti ay matalim. "What in the world is happening here?" tanong ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pagkadisguso habang iniiwasan niyang matapakan ng putik. "Kalasag, bakit parang ang dumi-dumi niyo?" Nabitawan ni Alon ang binti ng ama. Ang ngiti sa mukha ng mga bata ay agad na naglaho, napalitan muli ng takot at blangkong ekspresyon. Ang boses ni Dalisay ay kasing talim ng ulan. Bawat salita ay parang patak na malamig na yelo na pumapatay sa natitirang init sa ilalim ng payong. "Kalasag, ano to?" ulit ni Dalisay. Ang mga mata ay lumipat mula sa putik, sa sapatos ni Kalasag, patungo sa simpleng damit ni Yasmin. At sa wakas, sa takot na bumabalik sa mukha ng kambal, agad na lumayo si Kalasag kay Yasmin, tila napaso. Ang init ng koneksyon kanina ay biglang napalitan ng pagkailang. "Dalisay, you're back early," sabi ni Kalasag. Pilit na pinapakalma ang boses. "May nangyari lang. Naglalaro sila sa ulan." "Naglalaro?" Tumingin si Dalisay kay Yasmin na parang ito ang pinakanakakadiring insekto sa mundo. "At sino naman ito?" "Siya si Yasmin, ang bagong tagapag-alaga," sagot ni Kalasag. "Tagapag-alaga? O katulong?" Pagtatama ni Dalisay, may halong pang-iinsulto. "Hindi mo sinabi sa akin na kumuha ka na ng bago. At isa na walang proper credentials, I assume." Hindi sumagot si Kalasag. Ibinigay niya ang payong kay Yasmin. "Ipasok mo na ang mga bata." Utos niya. Ang boses ay bumalik na sa pagiging malamig at businesslike. Tahimik na tumango si Yasmin. Hinawakan niya ang kamay ni Alon at Daloy at dinala sila papasok sa mansyon, papalayo sa tensyon na namumuo sa hardin. Nang sila na lang ang natira, humarap si Dalisay kay Kalasag. Ang matamis niyang nangiti ay nawala. "I can't believe this, Kal. 2 buwan lang akong nawala para sa conference sa Boston at ito ang daratnan ko? Pinababayaan mo ang mga bata sa isang probinsyana? Tingnan mo sila, parang mga pulubi." "Dali, calm down," sabi ni Kalasag habang pinapagpag ang basa niyang damit.
She, she managed to make them eat. At kanina, tumawa sila. Ang huling dalawang salita ay lumabas na parang pakiusap. Parang sinasabi niyang, paniwalaan mo ako. May ginawa siyang tama. Pero imbis na matuwa, lalong sumimangot si Dalisay. Tumawa. Kalasag. We are not aiming for cheap laughter. We are aiming for long-term behavioral recovery. Ang ginagawa niya ay puro positive reinforcement na walang structure. It's dangerous. It creates dependency on her. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Agad na inilibot ni Dalisay ang kanyang paningin. Ang dating sterile na sala ay may mga unan na nasa sahig. May amoy ng bawang at luya pa rin sa hangin. Para sa kanya, ito ay kaguluhan. Umakyat si Dalisay sa kwarto ng kambal. Sumunod si Kalasag. Pagbukas ng pinto, lalong nanlaki ang butas ng ilong ni Dalisay sa inis. Ang mga laruan na dapat ay nasa educational corner ay nakakalat sa kama. May mga drawing na nakadikit sa pader na gawa sa crayon. This is unacceptable, sabi ni Dalisay habang tinatanggal ang isang drawing ng isang siyeso. A child's environment needs to be structured, predictable. Ito ang turo ng lahat ng libro. Ang ginagawa ng babaeng yan ay chaos therapy. Hinarap niya si Kalasag. Kailangan nating mag-usap. Seryoso. Sa opisina ni Kalasag, inilatag ni Dalisay ang kanyang plano. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang Hermes bag at inilapag ito sa mesa. Ito ang bagong schedule ng mga bata, deklara niya. 7 ng umaga, gising. 7:30, structured breakfast, no talking, just eating. 4:30 ng umaga hanggang 10:00 ng umaga, cognitive exercises, flashcards, puzzles. 10 a.m., sensory deprivation time, tahimik lang sa kwarto para ma-reset ang isip nila. 12 p.m. lunch. At bawal ang kahit anong lutong bahay na magpapaalala sa kanila sa nakaraan. We need to cut all emotional triggers. Napatingin si Kakalasag sa schedule. Walang kahit 1 minuto para sa paglalaro. Walang siyeso. Walang duyan. Naalala niya ang tawa ng kanyang mga anak kanina. Ang purong saya. Pero pagtingin niya kay Dalisay, matalino, maganda, at armado ng siyensya, naramdaman niya ulit ang pagdududa sa sarili. Sino ba ako para questionin siya? Siya ang eksperto. Ako bigo. Fine, sabi ni Kalasag. Sundin natin yan. Good, ngumiti si Dalisay. And one more thing, that. Yasmin. Sabihin mo sa kanya na mula ngayon, ang trabaho lang niya ay maglinis at maglaba. Bawal na siyang makipag-usap o makipaglaro sa mga bata. Ako na ang bahala sa therapy nila. I cannot have an untrained person interfering with my methods. Nag-alinlangan si Kalasag. Parang may mali. Parang may tinik na tumusok sa kanyang lalamunan. Pero isinantabi niya ito. Ito ang lohikal na desisyon. Pinatawag niya si Yasmin sa opisina. Pumasok si Yasmin. Ang mga mata ay nagtatanong. Yasmin, simula ni Kalasag. Iniiwasan ang kanyang tingin. Mula ngayon, si Miss Villarreal na ang mamamahala sa lahat ng gawain na may kinalaman sa mga bata. Inabot ni Dalisay ang schedule kay Yasmin. This is their new routine. At ikaw? Turo ni Dalisay kay Yasmin. Your job is to stay out of the way. Do the laundry, clean the house, cook what's on the menu. But do not interact with the children. Am I clear? Tumingin si Yasmin kay Kalasag, naghahanap ng sagot, ng tulong. Pero nakatingin lang ito sa bintana, sa ulan, na muling bumubuhos. Sir? Tanong ni Yasmin. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Narinig mo si Miss Villarreal, sabi ni Kalasag nang hindi lumilingon. Sundin mo ang utos niya. Ang bawat salita ay parang sampal kay Yasmin. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina sa ilalim ng payong ay parang bulang naglaho. Opo, sir. Masusunod po.
Tumalikod si Yasmin at lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, nakita niya sa hallway sina Alon at Daloy, nakatayo sa dulo, nakikinig. Ang mga mata ng kambal ay puno ng tanong at sakit. Para bang sinasabi nila, "Pati ba ikaw, Tita Yas? Iiwan mo rin kami sa kanila?" Umiling si Yasmin ng bahagya, isang sikretong mensahe na para lang sa kanila. Hindi, hindi ako aalis. Pero alam niyang simula ngayon, magiging mas mahirap ang lahat. Ang kalaban niya ngayon ay hindi lang ang katahimikan ng mga bata, kundi ang isang eksperto na may hawak na libro at ang isang amang takot na muling magkamali. Lumipas ang isang linggo na parang isang taon. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan, pero ito na ang klase ng katahimikan na kinatatakutan ni Yasmin. Ang katahimikang may schedule, ang katahimikang pinipilit. Naging anino na lang si Yasmin sa loob ng bahay, naglilinis, naglalaba, nagluluto ng mga pagkaing walang lasa na nasa listahan ni Dalisay. Bawat umaga, nakikita niya sina Alon at Daloy na nakaupo sa harap ng mga flashcards. Ang mga mukha ay blangko, ang mga mata ay malungkot. Wala na ang tawanan, wala na ang siyeso. Ang hardin ay muli na namang naging isang lugar na tinitingnan lang mula sa bintana. Pero hindi sumuko si Yasmin. Gumagawa siya ng mga paraan. Kapag nagluluto siya ng pagkain para sa sarili niya, sa quarters ng mga katulong, sinisigurado niyang malakas ang amoy nito. Amoy ng ginisang munggo na may chicharon. Amoy ng adobo na kumukulo sa suka at tuyo. Alam niyang naaamoy ito ng mga bata. At iyon ang paraan niya ng pagsasabing, "Nandito pa ako. Hindi ko kayo kinalimutan." Isang gabi, habang kinukuha niya ang mga tuyong damit sa sampayan sa likod bahay, narinig niya ang isang kaluskos malapit sa malaking puno ng mangga sa pinakasulok ng hardin. Madilim na doon at medyo nakakatakot. Pero imbis na matakot, nakaramdam siya ng kuryosidad. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa likod ng mga halaman. At doon, sa ilalim ng puno, nakita niya sina Alon at Daloy. Nakatalikod sila sa kanya, nakatingala sa puno na para bang ito ay isang tao. "Hindi na po siya masaya dito, Mama," narinig ni Yasmin ang isang boses. Mahina, malungkot. Boses ni Daloy. Napahawak si Yasmin sa kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Nagsasalita sila. Nagsasalita sila. "Kasalanan to ni Papa." Sagot ng isa pang boses, mas matigas at puno ng galit. Boses ni Alon. "Lagi na lang siyang nakikinig kay Tita Dalisay. Hindi niya tayo naiintindihan." Niyakap ni Daloy ang puno. "Miss ko na si Tita Yas. Siya lang ang nakikipaglaro sa atin." "Shh! Baka may makarinig sa'yo." Saway ni Alon. "Tandaan mo ang sumpaan natin, Daloy. Hindi tayo magsasalita hanggat hindi bumabalik si Mama o hanggat hindi tayo pinakikinggan ni Papa. Iyon ang parusa natin sa kanya." Isang sumpaan, isang pangako. Hindi pala sila pipi dahil sa sakit. Pipi sila dahil sa pagpili, dahil sa sakit na nararamdaman. Napatulo ang luha ni Yasmin. Ang bigat ng dinadala ng dalawang munting puso. Dahan-dahan siyang umatras. Tinitiyak na hindi siya makagawa ng ingay. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Dala-dala ang isang sikretong mas mabigat pa sa lahat ng labada, sa mansyon. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi niya kailangang pilitin ang mga bata na magsalita. Ang kailangan niya ay iparamdam sa kanila na may isang taong handang makinig kapag handa na silang basagin ang kanilang panata. Kinabukasan, may kakaibang nangyari. Hindi bumaba si Kalasag para mag-almusal. Nag-aalala si Manang Ginhawa, ang mayordoma, dahil hindi raw ito sumasagot sa intercom. "Ako na po, Manang," presinta ni Yasmin. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Kalasag. Walang sagot. Kumatok ulit siya. "Sir, okay lang po kayo?" Isang mahinang ungol lang ang narinig niya. Dahil sa pag-aalala, pinihit niya ang seradura.
Hindi ito nakalock. Pagpasok niya, nakita niya si Kalasag na nakahiga sa kama. Balot na balot ng kumot pero pinagpapawisan ng malapot. Nilapitan niya ito at hinawakan ng noo. Nag-aapoy sa lagnat. Nataranta si Yasmin. Agad siyang kumuha ng planggana na may maligamgam na tubig at bimpo. Pinunasan niya ang noo, leeg, at braso ng kanyang amo. Titubig! Ungol ni Kalasag. Tinulungan siya ni Yasmin na makainom. Sa kalagitnaan ng pag-aalaga niya, biglang hinawakan ni Kalasag ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay bahagyang nakadilat, malabo dahil sa lagnat. Salamat! Bulong nito. Nagpatuloy si Yasmin sa pag-aalaga. Nagluto siya ng mainit na sabaw, hindi ang konsome na nasa menu, kundi ang simpleng sopas na may manok at macaroni na natutunan niya sa lola niya. Siya na mismo ang nagsubo kay Kalasag. Sa loob ng isang araw, naging personal nurse niya ang amo niyang mailap. At sa loob ng isang araw, nakita niya ang isang bahagi ni Kalasag na hindi pa niya nakikita, ang pagiging mahina, ang pagiging tao. Nang gabi na, bumaba na ang lagnat ni Kalasag. Nakaupo si Yasmin sa isang silya sa tabi ng kama, nagbabantay, nang bigla itong magsalita. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Kalasag. Ang boses ay malinaw na ngayon. Trabaho ko po ito, sir. Sagot ni Yasmin. Hindi, sabi ni Kalasag. Umupo ito ng bahagya. Ang trabaho mo ay maglinis. Ang utos ko ay wag mo akong lalapitan. Bakit hindi ka sumunod? Tumingin si Yasmin sa sahig. Dahil po, may sakit kayo at walang ibang gagawa. Tinitigan siya ni Kalasag ng matagal. Ang tingin niya ay malalim, puno ng pagtataka at isang emosyon na hindi maintindihan ni Yasmin. Ang mga anak ko, masaya sila kapag kasama ka. Pag-amin ni Kalasag, halos pabulong. Nakikita ko at naiinis ako, naiinggit ako. Dahil sa loob ng 2 taon, sinubukan ko ang lahat. Pero ikaw, sa isang linggo lang, nagawa mong patawanin sila. Tumayo si Kalasag at lumapit kay Yasmin. Napaurong si Yasmin hanggang sa mapasandal siya sa pader. Itinaas ni Kalasag ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Yasmin. Ang kanyang daliri ay magaspang, pero ang haplos ay magaan. Sino ka ba talaga? Yasmin Agoncillo? Tanong niya. Ang muka ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Isa ka bang anghel? O isang mangkukulam na ginayuma ang pamilya ko? Hindi makahinga si Yasmin. Ang puso niya ay kumakarera. Dahan-dahang yumuko si Kalasag. Ang mga mata niya ay nakapako sa mga labi ni Yasmin. Ipipikit na sana ni Yasmin ang kanyang mga mata ng... Anong ibig sabihin nito? Isang boses na kasing lamig ng yelo ang bumasag sa sandali. Nakatayo sa pintuan si Dalisay. Ang mga mata ay nanlilisik. Ang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang mamahaling bestida. Anong ginagawa ng kamay mo sa mukha ng fiancé ko? Katulong. Galit! Iyon ang unang naramdaman ni Dalisay. Pero hindi ito ordinaryong galit. Ito ay ang malamig at kalkuladong galit ng isang reyna na nakitang pinasok ng isang pulubi ang kanyang teritoryo. Habang nakatayo siya sa pintuan, pinanood niya kung paano biglang lumayo si Kalasag kay Yasmin na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Nakita niya ang pamumula ng pisngi ng katulong at ang takot sa mga mata nito. At sa halip na kumalma, lalong nag-alab ang apoy sa loob ni Dalisay. How dare she? Bulong ng isip niya. Isang hamak na probinsyana, walang pinag-aralan. Anong karapatan niyang hawakan ang para sa akin? Kalasag, I demand an explanation. Sabi ni Dalisay. Ang boses ay matatag, pero puno ng pagbabanta. Dali, it's not what you think, mabilis na sagot ni Kalasag. May lagnat ako. Inalagaan niya lang ako. Inalagaan? Tumaas ang kilay ni Dalisay.
Lumakad siya papasok ng kwarto. Ang bawat hakbang ay parang pagmartsa. Kasama ba sa pag-aalaga ang paghaplos sa muka at ang pagtititigan na parang kayo lang ang tao sa mundo? Tumingin siya kay Yasmin na ngayon ay nakayuko at nanginginig sa isang sulok. At ikaw, sabi ni Dalisay, dinuduro ito. Ano ang binabayad sa'yo? Maglinis, di ba? O kasama na rin sa kontrata mo ang pag-akyat sa kama ng amo mo? Dalisay, stop it! Saway ni Kalasag. Wala siyang ginagawang masama. Ang pagtatanggol na yon ni Kalasag ang nagsilbing gasolina sa apoy. Imbis na matakot, mas lalong nakumbinsi si Dalisay na kailangan niyang kumilos. Kailangang matanggal ang problema na ito at kailangan itong gawin sa paraang hindi siya ang magmumukhang masama. Ngumiti si Dalisay, isang matamis at peke na ngiti. You're right, darling. I'm sorry. Siguro dala lang ng pagod at pag-aalala sa'yo. Lumapit siya kay Kalasag at hinalikan ito sa pisngi. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa lahat. Pagkatapos, tumingin siya kay Yasmin. Maari ka nang umalis sa Libya. Sabi niya, ang boses ay bumalik sa pagiging amo. Nang makalabas si Yasmin, nawala ang ngiti ni Dalisay. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara ng determinasyon. Alam na niya ang gagawin. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, ipinakita ni Dalisay ang pinaka-sweet at understanding na bersyon ng sarili niya. Pero habang nakikipag-usap siya kay Kalasag tungkol sa business, ang isip niya ay nagpaplano. Pagkatapos kumain, pumunta si Dalisay sa kwarto ng yumaong asawa ni Kalasag. Ang kwartong yon ay nanatiling hindi nagagalaw. Isang dambana ng nakaraan. Binuksan niya ang isang jewelry box na nakapatong sa ibabaw ng tokador. Sa loob, naroon ang isang simpleng kwintas na may pendant na hugis araw. Ito ang paboritong alahas ni Elera, ang namayapang asawa ni Kalasag. Alam ito ni Dalisay dahil ikinuwento ito sa kanya ni Kalasag noon. Sa isang sandali ng kahinaan, kinuha ni Dalisay ang kwintas. Ang malamig na metal ay parang ahas sa kanyang palad. Bumaba siya at hinanap si Yasmin. Nakita niya itong naglalaba sa laundry area. Yasmin! Tawag ni Dalisay sa malambing na boses. Nagulat si Yasmin. Ma'am? Pasensya na sa inasal ko kagabi. Nagselos lang siguro ako. Sabi ni Dalisay. Umaarte na parang nagsisisi. Para makabawi, gusto kong ibigay sa'yo ang araw na ito para magpahinga. Pero bago yon, maaari mo bang ayusin ang aparador sa guest room? Medyo magulo kasi. Sige po, ma'am. Sagot ni Yasmin. Nagtataka sa biglaang pagbabago ng ugali ni Dalisay. Salamat, ngiti ni Dalisay. At habang nakatalikod si Yasmin papunta sa guest room, mabilis at walang tunog na ibinulsa ni Dalisay ang kwintas sa loob ng bulsa ng apron ni Yasmin na nakasampay sa gilid. Pagkalipas ng isang oras, habang nagkakape sina Dalisay at Kalasag sa sala, isang malakas na tawag ang narinig mula sa itaas. Sir Kalasag! Sir Kalasag! Si Don Balaraw Mondragon, ang ama ni Kalasag, ay dumating. Isang lalaking istrikto at may aroganteng presensya. Palagi itong dumadalaw ng walang abiso. Ama, bati ni Kalasag, halatang hindi masaya sa pagdating nito. Nasaan ang mga apo ko? Tanong agad ng matanda. Balita ko ay lalo silang lumalala sa ilalim ng pamamahala mo. Sakto sa timing. Iyon ang hudyat na hinihintay ni Dalisay. Tito, sabi ni Dalisay sa malumanay na boses. Actually, medyo may problema po tayo ngayon. Anong problema? Tanong ni Don Balaraw. Nawawala po kasi ang kwintas ni Elara, yung paborito niya. Sabi ni Dalisay. Ang mga mata ay nagkunwaring puno ng pag-aalala. Natigilan si Kalasag. Ano? Paanong nawala? Hindi ko alam. Pero tumingin si Dalisay sa hagdan kung saan pababa si Yasmin pagkatapos maglinis. May kutob ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kalasag.
Halughugin ang gamit ng mga katulong. Utos ni Don Balaraw. Lalo na yang bago. Ama, teka lang. Protesta ni Kalasag. Pero huli na. Umakyat na ang 2 bodyguard ni Don Balaraw kasama si Manang Ginhawa papunta sa staff quarters. At si Dalisay na natili sa tabi ni Kalasag. Ang kamay ay nakahawak sa braso nito, umaarteng inaalo ito. Ilang minuto lang, bumaba sila. Ang isang bodyguard ay may hawak na isang bagay. Ang kwintas na may pendant na araw. Nasa loob po ito ng bag ng babaeng yan, sabi ng bodyguard. Itinuturo si Yasmin. Nanlaki ang mga mata ni Yasmin. Hindi! Hindi po sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang pagtataka, ang pagdududa. Tumingin siya kay Kalasag. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Maniwala ka sa akin. Sigaw ng kanyang mga mata. Hindi ko magagawa yan. Nag-alinlangan si Kalasag. Ang isang bahagi niya ay gustong maniwala sa inosenteng mga mata ni Yasmin. Pero ang ebidensya ay nasa harap niya at ang kanyang ama at fiancé ay nakatingin. Hinihintay ang kanyang desisyon. Ang alaala ng kanyang asawa ay nasira. Ang tiwala niya ay muling nayurakan. Magnanakaw. Sigaw ni Don Balaraw. Paalisin yan. Ipapakulong ko yan. Hindi po. Wala po akong ninanakaw. Hagulgol ni Yasmin. Tumingin si Kalasag kay Yasmin. Ang mukha niya ay isang maskara ng pagkadismaya at sakit. Ang puso niya ay nagtatalo. Pero sa huli, ang pride at ang bigat ng ebidensya ang nanalo. Umalis ka na, sabi ni Kalasag. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ngayon din. Hindi na nagpaliwanag si Yasmin. Walang saysay. Ang mga salita niya ay walang bigat laban sa isang perpektong bitag. Tumingin siya kay Kalasag sa huling pagkakataon. Hindi galit ang nakita ni Kalasag sa mga mata niya, kundi isang bagay na mas masakit pa. Pagkadismaya. Tumalikod si Yasmin at naglakad palabas ng mansyon sa gitna ng malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Dala lamang ang kanyang lumang backpack at ang isang basag na puso. Nakatayo si Dalisay sa likod ni Kalasag. Isang munting ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi bago ito agad na naglaho. Problema. Nalutas. Ang mansyon ng Batubalani ay muling naging isang malamig na kuta ng katahimikan. 3 araw na ang nakalilipas mula nang paalisin ko si Yasmin. Pero pakiramdam ko ay 3 taon na ang dumaan. Nakatayo ako sa bintana ng aking opisina. Pinapanood ang ulan na tila ayaw tumigil sa Tagaytay. Hawak ko ang aking tasa ng kape. Pero malamig na ito. Wala na itong lasa. Kahit ang mga pagkaing inihahanda ni ang ginhawa ay tila naging karton sa aking bibig. Wala na ang amoy ng bawang at luya. Wala na ang sigla sa kusina. Kalasag, darling, bakit hindi mo ginagalaw ang breakfast mo? Pumasok si Dalisay. Suot ang kanyang puting silk robe. Perpekto ang bawat hibla ng buhok kahit kapag uunaga pa lang. Umupo siya sa tapat ko at uminom ng kanyang green tea. Wala akong gana. Tipid kong sagot. It's the stress, Kal. Normal lang yan. But don't worry. The children are in good hands now. I've adjusted their medication and therapy sessions, sabi ni Dalisay nang may kasiguruhan. Medication? Napalingon ako sa kanya. Anong klaseng gamot? Sabi mo dati, therapy lang ang kailangan nila. Mild sedatives lang, Kal, para kumalma sila. Masyadong naging wild ang behavior nila dahil sa impluwensya ng babaeng yun. They need to rest their brains. Paliwanag niya nang parang nagbabasa lang ng textbook. Hindi ako sumagot, pero may kung anong kumurot sa dibdib ko. Sedatives? Pinapatulog niya ang mga anak ko para lang maging madaling alagaan? Pagkaalis ni Dalisay, dahan-dahan akong umakyat sa kwarto ng kambal. Pagbukas ko ng pinto, hindi ko nakita ang 2 batang naglalaro o kahit nag-aaway.
Nakita ko sina Alon at Daloy na nakahiga sa kani-kanilang kama, nakatingala sa kisame. Ang mga mata ay lula at walang buhay. Alon? Daloy? Tawag ko. Hindi sila lumingon, ni hindi sila kumurap. Para silang mga manika na nawalan ng baterya. Lumapit ako sa mesa nila at nakita ang isang piraso ng papel. May drawing doon. Hindi ito katulad ng mga makukulay na drawing na ginawa nila noong kasama pa nila si Yasmin. Ito ay drawing gamit ang itim na Crayola. Isang malaking itim na anino ang naglalagay ng isang kumikinang na bagay sa loob ng isang maliit na bag. Ang anino ay may mahabang buhok at matutulis na kuko. Parang isang aswang. At sa tabi ng bag, may nakasulat na isang salita sa nanginginig na sulat kamay. Tita Yas. Nanlamig ang buong katawan ko. Tiningnan ko ang drawing ng mabuti. Ang anino sa drawing. May suot itong hikaw na katulad ng suot ni Dalisay noong araw na mawala ang kwintas. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat. Ang bilis ng pagkahanap sa kwintas, ang labis na pagkagalit ni Dalisay, ang pagmamatigas ng aking ama, at ang mga mata ni Yasmin, ang mga mata niyang puno ng katotohanan na hindi ko pinansin dahil sa aking pride. Dali-dali akong bumaba sa security room ng mansyon. Buksan mo ang records. Noong Martes ng umaga, utos ko sa head guard. Aling camera po, sir? Lahat. Pero i-focus mo sa guest room at sa laundry area. Pinanood ko ang monitor. Nakita ko si Dalisay na pumasok sa guest room. Maya-maya, lumabas siya at naglakad patungo sa laundry area kung saan nakasampay ang apron ni Yasmin. Mabilis ang kanyang kilos. Tumingin muna siya sa paligid bago may idinukot sa kanyang bulsa at mabilis na isinilid sa apron. Napaupo ako sa tindi ng shock. Diyos ko! Bulong ko. Anong nagawa ko? Niloko ako ni Dalisay. Ginamit niya ang alaala ng asawa ko para saktan ng isang inosenteng tao. At ako, ang lalaking nagmamalaki sa kanyang talino, ay naging isang uto-uto. Pinagtaksilan ko ang tanging taong nagdala ng liwanag sa bahay na ito. Agad kong kinuha ang susi ng aking sasakyan. Wala akong pakialam sa ulan. Wala akong pakialam sa kahit ano. Kailangan kong hanapin si Yasmin. Kailangan kong humingi ng tawad. Pero bago pa man ako makalabas ng pinto, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa itaas. Sigaw ni Manang Ginhawa. Sir Kalasag! Sir! Ang mga bata! Kumaripas ako ng takbo pabalik sa kwarto ng kambal. Ang pinto ay nakabukas ng malawak. Ang bintana na palaging nakalak ay bukas na ngayon. At ang kurtina ay sumasabay sa hampas ng malakas na hangin at ulan. Walang tao sa loob. Wala sina Alon at Daloy. Nasaan sila? Sigaw ko kay Manang Ginhawa na nanginginig sa takot. Hindi ko po alam, sir. Pagpasok ko po para dalhan sila ng gatas, wala na sila. At ang bintana ay nakabukas. Tumakbo ako sa bintana at tumingin sa ibaba. Ang hardin ay madilim at puno ng putik. Wala silang dalang payong, wala silang suot na makapal na damit. At sa kalagayan nila na may sedatives, baka kung ano ang mangyari sa kanila sa gitna ng bagyo. Alon! Daloy! Sigaw ko sa kadiliman, pero tanging ang dagundong ng kulog ang sumagot sa akin. Ang dilim ay tuluyan nang bumalik sa Batubalani. At sa pagkakataong ito, baka wala na akong mabalikang pamilya. Bawat patak ng ulan ay parang hampas ng latigo sa balat ni Kalasag habang tinatahak niya ang madilim na kalsada ng Tagaytay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot. Kasalanan ko to. Paulit-ulit niyang bulong. Bago siya umalis ng mansyon, hinarap niya si Dalisay sa huling pagkakataon. Hindi na siya sumigaw. Ang kanyang boses ay parang bulong ng kamatayan nang sabihin niyang, "Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, Dalisay. I saw the tapes. Tapos na tayo."
Iniwan niyang tulala at namumutla ang babaeng akala niya ay magliligtas sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, isa lang ang nasa isip niya, si Yasmin. Siya lang ang tanging makakatulong. Sa kabilang dako, sa isang maliit na terminal ng bus sa hangganan ng Cavite, nakaupo si Yasmin sa isang bangkong kahoy. Yakap-yakap niya ang kanyang backpack. Basang-basa ang laylayan ng kanyang palda. Naghihintay siya ng huling biyahe pauwi sa kanilang probinsya. Ang kanyang mga mata ay mugto, pagod na sa pag-iyak sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Biglang isang pamilyar na sasakyan ang huminto ng mabilis sa tapat ng terminal, nagwisik ng tubig mula sa kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas si Kalasag. Wala itong payong, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang polo ay dumidikit na sa kanyang katawan dahil sa ulan. Napatayo si Yasmin. Sir Kalasag? Yasmin! Kumaripas ng takbo si Kalasag at bago pa man makapagsalita ang babae, hinawakan na niya ang mga balikat nito. Yasmin, patawarin mo ako. Alam ko na ang totoo. Alam ko na ang ginawa ni Dalisay. Nagulat si Yasmin, pero bago pa siya makaramdam ng ginhawa, nakita niya ang desperasyon sa mga mata ng amo. Anong nangyayari, sir? Ang mga bata, sina Alon at Daloy, nawawala sila. Tumakas sila sa gitna ng bao. Hindi ko sila mahanap, Yasmin. Tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ang galit sa puso ni Yasmin ay agad na natunaw. Napalitan ng matinding kaba para sa dalawang bata na itinuring na niyang sariling anak. Saan niyo na po sila hinanap? Sa buong hardin, sa kalsada. Wala sila. Nag-isip ng mabilis si Yasmin. Naalala niya ang sinabi ng mga bata sa ilalim ng puno ng mangga. Naalala niya ang kwento ni Daloy tungkol sa isang lugar na malapit sa langit kung saan daw nila pwedeng makausap ang kanilang mama. Sa lumang parola, bulong ni Yasmin. May lumang parola sa dulo ng bangin malapit sa Batubalani. Doon nila gustong pumunta. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sumakay sila sa sasakyan at mabilis na tinahak ang mabatong daan patungo sa luma at abandonadong parola ng Tagaytay. Ang hangin ay lalong lumakas. Tila sinusubukang itumba ang kanilang sasakyan. Pagdating sa parola, halos hindi na nila mabuksan ang pinto ng kotse dahil sa lakas ng hangin. Sa tuktok ng parola, sa gitna ng mga kidlat, nakita nila ang dalawang maliit na anino. Alon! Daloy! Sigaw ni Kalasag. Pero nilamon ng hangin ang kanyang boses. Nagmadali silang umakyat sa paikot na hagdan ng parola. Pagdating sa taas, nakita nila ang dalawang bata na nakatayo sa labas ng railings sa gilid mismo ng bangin. Ang mga ito ay nanginginig sa lamig. Ang mga labi ay kulay ube na. At ang kanilang mga mata ay tila wala sa sarili dahil sa epekto ng sedatives na ibinigay ni Dalisay. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Alon. Napatigil si Kalasag. Ang kanyang puso ay parang sasabog. Alon, anak, bumaba kayo dyan. Nandito na si Papa. Ayaw namin sayo, sigaw ulit ni Alon. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay malakas, puno ng galit at sakit na 2 taon niyang itinago. Lagi mo kaming pinamimigay, una kay Mama, tapos sa mga yaya, tapos kay Tita Dalisay, hindi mo kami mahal. Mahal ko kayo, anak. Patawarin niyo si Papa. Naiiyak na, sabi ni Kalasag. Dahan-dahang humahakbang. Sinungaling, sigaw ni Daloy na nagsalita na rin sa wakas. Pinaalis mo si Tita Yas. Siya lang ang nakikinig sa amin. Siya lang ang nagmamahal sa amin. Nandito ako, mga anak. Nandito si Tita Yas. Sumigaw si Yasmin mula sa likod ni Kalasag. Nang makita ng kambal si Yasmin, tila nagbago ang timpla ng kanilang mga mukha. Ang galit ay napalitan ng pananabik. Tita Yas, halina kayo dito. Malamig na tawag ni Yasmin, dahan-dahang lumalapit habang nakabukas ang kanyang mga braso. Hindi na ako aalis, pangako yan.
Hindi ko kayo iiwan. Halina kayo kay Tita Yas. Kailangan nyo ng mainit na yakap. Dahan-dahang lumapit si Daloy, pero si Alon ay nanatiling nakatayo sa gilid, tila nag-aalinlangan pa. Biglang isang malakas na kulog ang gumitla sa kanila. At dahil sa dulas ng semento, nawalan ng balanse si Alon. Alon! Sigaw ni Kalasag. Sa isang mabilis na galaw, bago pa man mahulog ang bata, nadamba siya ni Kalasag. Sabay silang bumagsak sa sahig ng parola. Mahigpit na niyakap ni Kalasag ang kanyang anak, habang si Yasmin naman ay mabilis na kinuha si Daloy at binalot sa kanyang tuyong jacket. Humagulgol si Kalasag habang yakap si Alon. Patawad, anak. Patawad. Hindi na kayo sasaktan ni Papa. Hinding-hindi na. Sa gitna ng madilim at maulang gabi, sa loob ng lumang parola, ang katahimikang bumalot sa pamilyang Mondragon sa loob ng 2 taon ay tuluyan ng nabasag. Hindi dahil sa gamot o sa siyensya, kundi dahil sa mga hikbi ng isang amang natutong humingi ng tawad at sa pagmamahal ng isang babaeng hindi sila binitawan. Binuhat ni Kalasag sina Alon at Daloy pababa, habang si Yasmin ay nakasunod, inaalalayan sila. Pagdating sa sasakyan, kahit pagod at basang-basa, may isang bagay na nagbago sa hangin. Ang lamig ay naroon pa rin, pero ang pakiramdam ng tahanan ay nagsisimula nang bumalik. Nang makabalik sila sa mansyon, si Kalasag mismo ang nagpaligo sa mga bata. Siya mismo ang nagpatuyo ng kanilang mga buhok, at sa unang pagkakataon, hindi siya umalis sa tabi nila hanggang sa makatulog ang mga ito. Lumabas si Kalasag ng kwarto at nakita si Yasmin na naghahanda ng mainit na tsaa sa kusina. Nilapitan niya ito. Yasmin, tawag niya. Humarap si Yasmin. Sir, okay na po ba sila? Tulog na sila, sagot ni Kalasag. Tumitig siya sa mga mata ni Yasmin. Salamat. Kung wala ka, baka nawala na sila ng tuluyan. Ginawa ko lang po ang dapat, sir. No, Yasmin. You did more than that. You gave them their voices back. You gave me my family back. Lumapit si Kalasag at hinawakan ang kamay ni Yasmin. Pakiusap. Huwag ka nang aalis. Hindi bilang katulong, kundi bilang bahagi ng pamilyang ito. Hindi ko alam kung paano magsimula muli, pero alam ko na hindi ko kaya kung wala ka. Hindi sumagot si Yasmin, pero ang kanyang ngiti at ang higpit ng hawak niya sa kamay ni Kalasag ay sapat na sagot. Sa labas, ang ulan ay nagsisimula ng tumila at ang sikat ng buwan ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng mga ulap. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay puno ng ginto. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga bintana ng mansyon ng Batubalani, na tila binubura ang bawat bakas ng dilim at takot mula sa nagdaang gabi. Ngunit sa loob ng mansyon, may isa pang uri ng liwanag ang nagsisimulang sumibol, ang liwanag ng katotohanan. Sa kusina, hindi na si Manang Ginhawa ang mag-isang naghahanda. Kasama niya si Yasmin. Wala nang listahan ng menu mula kay Dalisay. Sa halip, ang mesa ay puno ng paboritong pagkain ng mga bata. Tsamporado na may gatas, tostadong pandesal, at sariwang prutas. Pumasok sina Alon at Daloy sa kusina. Hindi sila tumatakbo, hindi sila sumisigaw, pero ang kanilang mga mata ay gising na gising. Tita Yas, tawag ni Daloy. Ang kanyang boses ay paos pa rin pero malinaw. Gusto ko po ng maraming gatas. Ngumiti si Yasmin at hinaplos ang buhok ng bata. Sige anak, lalagyan natin ng maraming gatas. Napatigil si Kalasag sa pintuan ng kusina. Pinanood niya ang eksenang iyon. Ang kanyang mga anak na malayang nagsasalita, tumatawa at kumakain ng may gana. Ito ang pangarap na akala niya ay kailanman ay hindi na matutupad. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Alon. Masarap? Tanong ni Kalasag. Tumango si Alon. Opo, Papa. Masarap ang luto ni Tita Yas. Papa, tawag ni Daloy
habang nakatingin sa kanyang ama. Huwag mo na po kaming bibigyan ng mapait na gamot ni Tita Dalisay, ha? Pinapatulog kami noon para hindi kami makapaglaro. Kumuyom ang kamao ni Kalasag sa ilalim ng mesa. Ang galit niya kay Dalisay ay muling nag-alab, pero mas nangingibabaw ang pagsisisi. Pangako, anak, wala nang gamot, wala nang iiyak, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang pamilyar at mabigat na yabag ang narinig mula sa main hall. Ang pinto ng kusina ay bumukas ng marahas. Si Don Balaraw Mondragon. Ang matanda ay mukhang hindi natulog. Ang kanyang mukha ay kaiting tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa likod niya ay ang ilang tauhan na laging nakabuntot sa kanya. Kalasag! Sigaw ni Don Balaraw. Anong kabaliwan ito? Nabalitaan ko ang nangyari sa parola. At bakit nandito pa ang babaeng ito? Itinuro niya si Yasmin nang may pandidiri. Tumayo si Kalasag. Hinarangan niya si Yasmin. Inilalagay ang sarili bilang pananggalang. Isang tunay na kalasag. Ama, umalis na kayo. Hindi kayo kailangan dito. Malamig na sabi ni Kalasag. Walang hiyang bata ka. Ako ang nagtayo ng pangalang Mondragon. At hindi ko papayagan na sirain mo ang karangalan natin dahil sa isang katulong at sa 2 batang pasaway. Sigaw ni Don Balaraw. Pinaalis na natin ang babaeng yan. Magnanakaw yan. Hindi siya magnanakaw, ama. Sagot ni Kalasag. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ang totoong nagnakaw sa amin ay ang babaeng pinili niyo para sa akin, si Dalisay. Siya ang naglagay ng kwintas sa gamit ni Yasmin. Siya ang nagpapakain ng sedatives sa mga apo niyo para lang manahimik sila. Natigilan si Don Balaraw, pero mabilis siyang nakabawi. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ay ang imahe natin. Si Dalisay ay anak ng isang senador. May pangalan, may pinag-aralan. Ang babaeng yan, isang basura mula sa kung saang probinsya. Ang basurang o sinasabi niyo ang nagligtas sa mga apo niyo kagabi. Sigaw ni Kalasag. Sa unang pagkakataon ay tinaasan niya ng boses ang kanyang ama. Habang kayo ay abala sa imahe at karangalan, ang mga anak ko ay handa nang tumalon sa bangin dahil sa sobrang lungkot at takot. Nasaan kayo noong kailangan nila ng lolo? Nasaan kayo noong kailangan ko ng ama? Lalong namula ang mukha ni Don Balaraw. Kalasag, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Maari kitang tanggalan ng lahat ng yaman. Ang kumpanya, ang mansyong ito, lahat ng ito ay sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kalasag. Hinawakan niya ang kamay ni Yasmin at dahan-dahang hinila ito palapit sa kanya. Tinawag din niya sina Alon at Daloy na agad namang lumapit at kumapit sa kanyang mga binti. Kunin niyo lahat, ama, hamon ni Kalasag. Kunin niyo ang pera, ang kumpanya, at ang bahay na ito. Hindi ko kailangan ng yaman na galing sa pananakit ng sarili kong pamilya. Mas pipiliin ko pang tumira sa isang kubo kasama ang mga anak ko at ang babaeng tunay na nagmamahal sa amin, kaysa mamuhay sa gintong hawla kasama ang isang halimaw na katulad nyo. Hindi makapaniwala si Don Balaraw. Sa buong buhay niya, walang nangahas na sumuway sa kanya ng ganoon. Magsisisi ka, Kalasag. Babalik ka rin sa akin habang gumagapang sa hirap. Hindi ako magsisisi dahil sa wakas. Malaya na ako, sagot ni Kalasag. Manang ginhawa, ihatid niyo na po ang aking ama sa labas at huwag niyo na po siyang papapasukin muli. Padabog na umalis si Don Balaraw. Isinusumpa ang lahat. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, tila gumaan ang buong paligid. Ang bigat na ilang taon nang nakadagan sa balikat ni Kalasag ay biglang nawala. Napaupo si Kalasag, pagod na pagod, pero panatag. Lumapit si Yasmin sa kanya at inilapag ang kamay sa kanyang balikat. Sigurado po ba kayo, sir? Tanong ni Yasmin. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Paano na po ang kumpanya? Ang kinabukasan nyo?
Tumingin si Kalasag kay Yasmin at pagkatapos ay sa kanyang 2 anak na ngayon ay masayang naglalaro muli sa sahig. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Yasmin, ngayon ko lang naintindihan. Ang totoong yaman ay wala sa bangko. Narito ito, turo niya sa kanyang puso. At hanggat kasama ko kayo, wala akong dapat ikatakot. Hindi na ako si Kalasag na kailangang magtago sa likod ng pader. Ako na si Kalasag na handang protektahan ang mahal ko. Hinila ni Kalasag si Yasmin para sa isang yakap. Isang yakap na hindi na bilang amo at katulong, kundi bilang 2 taong natagpuan ang kanilang tahanan sa gitna ng 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng Batubalani ay hindi na ang dating madilim at nakakatakot na kuta sa itaas ng burol. Ngayon, ang mga bintana nito ay laging nakabukas. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at sikat ng araw. Ang hardin na dati ay puno ng ligaw na damo ay isa na ngayong makulay na paraiso ng mga bulaklak. Mga sampagita, rosas, at hiyasmin. Wala na ang mga mamahaling vase na madaling mabagsak. Sa halip, ang bahay ay puno ng mga drawing ng mga bata, mga laruang gawa sa kahoy at ang amoy ng masarap na lutong bahay na tila walang katapusan. Ngayong araw, ang hardin ay puno ng mga simpleng palamuti. Walang mga sikat na personalidad, walang mga kamera ng media. Tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila ang naroon. Si Manang Ginhawa, ang lola ni Yasmin na dinala mula sa probinsya at ilang malalapit na kaibigan. Nakatayo si Kalasag sa tapat ng altar na gawa sa mga sanga ng puno. Hindi siya suot ng mamahaling tuxedo. Isang simpleng barong Tagalog lamang ang kanyang gamit, pero ang kanyang mukha ay mas maliwanag pa sa anumang hiyas. Nang magsimulang tumugtog ang isang malambing na kanta, lumitaw si Yasmin sa dulo ng garden path. Suot niya ang isang puting dress na simple pero elegante. Wala siyang suot na mamahaling alahas, tanging ang kanyang matamis na ngiti at ang ningning sa kanyang mga mata. Sa magkabilang gilid niya, suot ang kanilang maliliit na barong ay sina Alon at Daloy. Sila ang naghahatid kay Yasmin patungo kay Kalasag. Tita Yas, huwag kang kabahan, bulong ni Daloy habang naglalakad sila. Gwapo naman si Papa ngayon. Natawa ng mahina si Yasmin. Ang boses ng mga bata ang pinakamagandang musika para sa kanya. Nang makarating sila sa tapat ni Kalasag, kinuha ng lalaki ang kamay ni Yasmin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakakuyom sa galit, ay malambot at nanginginig sa sobrang kagalakan. Yasmin, simula ni Kalasag nang magpalitan na sila ng panata. Akala ko noon, ang pag-ibig ay parang negosyo. Kailangan ng kontrol, kailangan ng resulta, pero dumating ka, dala ang iyong mga kwento, ang iyong lugaw, at ang iyong pasensya. Itinuro mo sa akin na ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay hindi ang pera, kundi ang haplos ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Huminga ng malalim si Kalasag, pinipigilan ng luha. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Salamat dahil naging kalasag ka rin para sa puso ko noong ako mismo ang sumira dito. Mula ngayon, hindi na tayo amo at katulong. Tayo ay isa ng pamilya. Pangako, habang buhay kitang iingatan. Ngumiti si Yasmin. Ang mga luha ng saya ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang pisngi. Kalasag, hindi ako eksperto. Wala akong mga diploma o titulong maipagmamalaki. Pero ang tanging maibibigay ko sa iyo at sa mga bata ay ang aking buong puso. Sabi mo noon, ang si Yeso ay hindi aandar kung walang magbibigay. Narito ako, handang sumabay sa bawat taas at baba ng buhay mo. Hinding-hindi ka na mag-iisa sa gitna ng ulan. Matapos ang seremonya, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Agad na sumugod sina Alon at Daloy at niyakap ang kanilang mga magulang. Group hug!
sigaw ni Alon. Sa gitna ng tawanan, binuhat ni Kalasag ang dalawang bata habang nakasandal si Yasmin sa kanyang balikat. Tiningnan nila ang tanawin mula sa kanilang hardin. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa lahat ng bagay. Wala na ang multo ng nakaraan. Wala na ang takot sa bukas. Sa wakas, ang mansyon ng Batubalani ay naging isang tunay na tahanan. Isang tahanan kung saan ang paghilom ay hindi nanggaling sa mga botelya ng gamot, kundi sa simpleng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Mga minamahal naming taga-subaybay, dito po nagtatapos ang kwento ni Kalasag at Yasmin. Ang aral na maiiwan sa atin ng kwentong ito ay simple lang. Ang tunay na paghilom ng puso ay hindi nabibili ng salapi at hindi rin laging matatagpuan sa mga eksperto. Minsan, ang kailangan lang natin ay ang presensya ng isang taong may sapat na pasensya na makinig sa ating katahimikan at may sapat na pagmamahal na yakapin ang ating mga sugat. Huwag nating kalimutan na ang pinakamakapangyarihang gamot sa mundo ay ang tapat at busilak na pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin mula sa unang kabanata hanggang sa pagtatapos ng kwentong ito. Sana po ay naging inspirasyon ito sa inyong lahat. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Kalasag o sa katatagan ni Yasmin? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin at sabihin niyo rin po kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Drama ba? Mystery? O mas madamdamin pang kwento ng pag-ibig? Binabasa po namin ang inyong mga comments. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan. At syempre, mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming upload. I-click nyo na rin ang notification bell para kayo ang unang makarinig sa bago nating kwento. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng puso. Maraming salamat po.